ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mapagpalang araw, kapamilya. Matapos muling lait-laitin at maliitin ni Don Julio si Olga, ay kakausapin ni Ramon ang kanyang amang si Don Julio. Hihingi ito ng tulong upang mahanap si Marites at makausap niya ito. Wala silang kaalam-alam na nakikinig pala si Olga. Nalaman tuloy lahat ni Olga ang mga plano ni Ramon, kaya gagawa siya ng paraan upang maunahan si Ramon. Siya mismo ang papaslang kay Marites gamit ang matulis na kutsilyo. Sa bahay ng mga Dimagiba ay nagdadalamhati si Marites sa biglaang pagkawala ni Camille. Nagtanong si Roda kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Tess na wala na itong si Camille. Nalaman ito ni Rigor at galit na sinisi si Marites. Tugon ni Rigor kung bakit hindi alam ni Marites na nakalabas nga itong si Camille at kung saan ito pumupunta. Hindi na nga nakapagsalita si Marites at patuloy sa pag-iyak. Dinamayan siya ni Roda sa kanyang pagdadalamhati. Wala namang kaalam-alam sina Supremo at Tanggol na nasundan na pala sila Tanggol ng grupo ni Lucio. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang grupo ni Lucio at agad na pinalibutan ang nasabing hideout. Magugulat si Lucio dahil buhay pa pala itong si Primo. Buong akala niya ay napatay niya na ito sa kanilang huling naging engkwentro. Sinabi ni Lucio na hindi mamatay-matay itong si Primo at may si demonyo daw. Kaya naman, siya mismo ang magdadala kay Primo sa impyerno. Agad namang sinabi ni Primo na pagbabayarin niya si Lucio sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Simula na nagtraidor ito sa kanya, ay itinuring niya na itong kaaway. Dito na magpapalitan sila ng mga bala. Malalagasan ang magkabilang panig ng kasamahan. Mapapatay ni Lucio si Eric at muling sisisihin ni Amanda si Tanggol. Ayong kay Amanda, may dala talaga itong kamalasan at hindi magtatagal ay maubos silang lahat. Buti na lamang ay natakasan nila itong si Lucio. Nagsalita na nga itong si Primo na itigil na ang sisihan. Ayon sa kanya, hanggat buhay si Lucio ay hindi sila ligtas, lalo na umanib na ito sa grupo ng Red Phoenix. Samantala, kinausap ni Boss Divina si Raul na kinakailangan na nilang maihanap ng buyer ang diamante sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa ay darating sina Tanggol kasama ang grupo ni Primo kina Boss Divina upang humingi ng tulong. Ipapakilala ni Divina ang kanyang sarili, si Raul at si Tanggol na nagmamay-ari. Kaya naman ngayong isang buong grupo na sina Tanggol, Primo at Boss Divina ay tuluyan ng yayaman ang mga ito. Nagpaalala si Divina na kinakailangan nilang magdoble ingat sa kanilang bawat kilos at galaw. Alam niya ayon sa kanya, alam niyang maraming buhay na ang nawala dahil sa Star of Venus. Tugon naman ni Amanda na paniguradong malalaman na ni Angkong ang tungkol sa Star of Venus at marami na ang nag-i-interest dito. At marami na nga ang nagiging interesado dito. Kung kaya't mas lalong minadali ni Boss Divina si Raul na maidispatsa na ang nasabing diamante. Kinabukasan ay ipinakita na ni Divina kina Tanggol ang lahat ng kanilang ari-arian. Nangako si Divina na ngayong nasa poder niya na ang mga ito ay sisiguraduhin niyang ligtas silang lahat at walang makakagalaw sa mga ito. Dumako naman tayo sa mansyon ng mga Montenegro kung saan isasagawa na ni Olga ang kanyang pangalawang hakbang upang tuluyan ng mapatay si Marites. Pumasok siya sa kanyang kwarto at sinabi sa kanyang sarili, habang hawak-hawak ang matulis na patalim na sisiguraduhin niyang sa pagkakataong ito ay mapapaslang niya na nga itong si Marites. Kapag nagawa niya ito ay naipaghiganti niya na rin ang kanyang anak na si Samantha. Uuwing walang dalang sa kabilang banda. Uuwing walang dalang diamante sina Angkong at muli na naman silang pumalpak. Makakatikim sila ng sermon mula kay Roy at sasabihing namumuro na ang mga ito. Ibinida naman ni Lucio na napaslang nila ang isa sa kanyang mga kamay. Ibinida naman ni Lucio
Nanapas lang nila ang isa sa kanang kamay ni Amanda na siyang si Eric. Ngunit iginiit ni Angkong na ang dapat nakuha nila ay si Amanda at ang Star of Venus na hawak ni Tanggol. Laking pagsisisi ni Don Facundo na pumayag siyang makasal si Catherine kay David. Nalaman niya ang persahang pamimilit ni David sa kanyang apo. Sinabi niya kay Catherine na kahit mag-asawa na sila ay hindi dapat siya pinipilit ni David. Makikita niya ang dugo sa ulo ni Catherine. Agad niyang pinuntahan si Bettina upang ibuntong ang lahat ng sisi. Wika niya na magiging pariwara ang buhay ni Catherine dahil sa pagpapakasal nito kay David. Wala umano siyang ibang sisisihin kundi si Bettina. Tugon ng senyora na nag-iinarte lang nga itong si Catherine. Kaya naman kailangan pumayag umano itong si Catherine dahil ngayon ay mag-asawa ni sila. Mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng apo sa tuhod para tuluyan ng maging buo ang pagsasanib puwersa ng dalawang makapangyarihang pamilya. Habang pilit na pinipigilan ni David na muling magkrus ang landas ni Marites at Ramon ay tila tadhana na nga ang gumagawa ng paraan dahil malalaman ni Ramon na nasa kritikal na kondisyon si Marites. Labis-labis ang pagsisisi ni Olga kung bakit niya pa ginawa ito kay Marites. Mas lalo tuloy nagkakaroon ng rason si Ramon upang mas maging interesado sa buhay ni Marites dahil sa dami na nagtatangka sa buhay nito. Sa pagbalik muli ni Tanggol sa Quiapo ay maninibago ang lahat at titingaliin siya. Sakto rin na naroroon si David at kahit si David ay magugulat sa mga mamahaling sasakyan na dala ni Tanggol at kanyang tropa. Wika pa nga ni David na malamang ay galing ito sa Nakao. Dito nga ay hindi na siya sasantuhin ni Tanggol dahil muli na naman pagtatangkaan ni David ang buhay ng ating bida. Batid kasi ni David na hanggat buhay si Tanggol ay may posibilidad na malaman ang kanyang pagpapanggap.